Nagkasunog pasado alas 9 ngayong gabi sa barangay 595 sa isang residential area sa Santa Mesa, Maynila. Umabot ito sa ikalawang alarma. Naapula ito pasado alas 10 ng gabi. Patuloy na iniimbestigahan ang dahilan ng apoy, kung ilan ang apektado at magkano ang halaga ng pinsala. 30 araw na suspendido ang buong bus fleet ng Pangasinan Solid North. Bunsod ito ng malagim na disgrasyang kinasangkutan ng isang bus nito na ikinasawi ng 10. May report si Darlene Kai. Papagisa ko. Ito nga ang pag-alis nila. Sabi niya, Papa, tatawag ka sa akin ha. Pag hindi ako tatawag sa iyo. Wala nang mahihintay na tawag ng anak si Elmer. Ang kanyang mag-ina kasama sa mga nasawi sa karambola kahapon sa SCTEX northbound sa Tarlac City. Patungo silang Pangasinan para sa children's camp na inorganisa ng kanilang simbahan. Yun ang naging na-miss ko sa kanya. Sasabihin, love na love kita, Papa. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hanggat sa magtanda ka, alagaan kita. Ngayon, hindi ko na alam paano gagawin ko. Nauna pa sa akin. Sa Baguio naman ang tungo ng mag-asawa at kanilang anak na sakay ng SUV na nayupi sa disgrasya. Ang 2 taong gulang na batang sakay, ligtas pero tuluyang naulila. Magbabakasyon lang po yung family sa Baguio eh. So, kalungkot lang. Umiiyak, Mami. Ang kanyang ina, si Coast Guard Seawoman First Class Dane Janica Alinas. May nakaprepare na po tayong financial support para po dun sa bank. 250,000. Sa 10 nasawi sa disgrasya, 4 ay mga bata. Karamihan naipit sa mga yuping sasakyan dahil sa tindi ng pagbangga ng Pangasinan Solid North Bus. Parang yung sardinas na sama-sama sa loob nung dinatan namin, kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob bago mo sila mailabas. Ayon sa pulisya ay nakapag-usap naman na raw yung kinatawan ng bus company at yung mga sugatang pasahero na karamihan ay nakauwi na. Sabi ng Tarlac City Police, nakaidlip umano noon ang bus driver. Tumanggi raw siyang magpa-drug test pero negatibo sa breathalyzer test. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero tumanggi siyang magsalita. Binawalan munang bumiyahe ang lahat ng bus ng Pangasinan Solid North. As of today, buong fleet na ng Pangasinan Solid North ay suspended. Hindi lang yung rotang papuntang Pangasinan, kung saan nangyari yung aksidente, 30 days suspension. Sa amin kasi is whether or not there is gross negligence. Kapag yun ay napatunayan sa hearing, then yung preventive suspension of 30 days might be extended or tuluyang mawala yung prangkisa, ma-revoke o ma-cancel. Sinisinsin din ang investigasyon sa sanhi ng disgrasya pati ang mga kasong posibleng isampa ng LTFRB. Apart from yung administrative sanctions na siguradong darating, nagpa-file din tayo ng criminal charges against both the company and the driver. Patuloy naming sinisikap na kunin ang panig ng bus company pero wala pang sumasagot sa amin. Sa pulong ngayong araw sa mga bus company, giniit ng DOTR na dapat may pagbabago sa operasyon ng mga pampublikong transportasyon sa mga susunod na buwan. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang araw matapos ang aksidente sa SCTEX, may nagkarambola naman sa SLEX. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa report ni John Consulta. Oh my God! Accident! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Dashcam video yan ng disgrasya sa SLEX kaninang tanghali. Kwento ng uploader, malayo pa lang, nakita na niyang tumaob ang wing van sa kabilang lane. Natakot daw siya na baka tumagos sa barrier at dumiretso sa kanila ang isa sa 2 truck. Sa kuha ng ilang used Coopers, makikita ang wasak na harapan ng isang trailer truck. Nakatagilid naman ang wing van. Pansamantala rin daw hindi madaanan ang southbound lane malapit sa Santo Tomas, Batangas. Sa investigasyon ng PNP Highway Patrol Group, sumabog ang gulong ng trailer truck kaya bumangga sa concrete barriers. Ang nasa likod namang wing van, bigla raw pumreno kaya nasalpok ng kasunod. Sugatan ang isang pahinante ng truck. Habang abala naman sa negosyo at trabaho ang mga tauhan ng cellphone repair shop na ito sa Rojas Street, Coronadal City,
biglang sumulpot ang isang multicab at inararo ang hilera ng mga tricycle at motorsiklo. Ayon sa pulisya, hinimatay ang driver ng multicab matapos mahilo. Sumakit daw ang ulo nito sa galit dahil sa motorsiklong nag-overtake daw sa kanya. Sa kaparehong lungsod, isa naman ang nasawi habang 4 ang sugatan sa isa pang aksidente. Batay sa investigasyon, pauwi na galing Lamay ang magkakaanak na biktima ng salpukin ng kotse ang sinasakyan nilang tricycle. Ayon sa ilang saksi, mabilis ang takbo ng kotse. Amoy alak din daw ang driver nito. Hawak na siya ng pulisya at wala pang pahayag. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Formal na ang kunestyon ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiction sa kanya ng International Criminal Court. Sa defense challenge with respect to jurisdiction na inihain nila sa pre-trial Chamber 1, hiniling nilang itigil ang kaso at agad palayain ang dating Pangulo. Ginamit ang basihan ng mga abogado ang Article 13 ng Rome Statute. Anila, nakasaad dito na maaaring ipatupad ng ICC ang jurisdiction nito kung nasimula ng prosecutor ang investigasyon habang partito pa ang bansa sa Rome Statute. Kumalas daw dito ang Pilipinas noon pang March 17, 2019. Pero 2021 na nang naaprubahan ng pre-trial chamber ang hiling ng dating prosecutor para imbestigahan ang mga nangyayari sa Pilipinas. Nakapaloob din daw sa Article 12 ng Rome Statute na nangyayari lang ang exercise of jurisdiction kapag hukom o mga judge ang umaksyon at hindi ang prosecutor. Ayon naman sa National Union of People's Lawyers, ang grupong tumutulong sa ilang biktima ng drug war, bahagi ng ICC ang Office of the Prosecutor. Kaya nang simula ng preliminary investigation noong 2019, may exercise of jurisdiction na ang ICC. Umaasa silang hindi makukuha sa teknikalidad ang ICC. Kabilang pa sa mga argumentong inilatog ng kampo ni Duterte ang anilay sulat ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpahiwatig na hindi dapat litisin si Duterte ng ICC dahil sa kawalan ng jurisdiction. Pero sabi ng Malacanang, kahit walang sulat, hindi makikialam ang gobyerno sa mandato ng ICC. 10 araw bago mag-eleksyon, puspusan ang pangakampanya ng mga tumatakbo sa pagkasenador. May report si Salima Refran. Nag-motorcade sa San Jose, Nueva Ecija si Willie Revillame. Sa Lucena, Quezon, binigyan diin ni Tito Soto ang paggawa ng batas kontra fake news. Ipaglalaban daw ni Senator Francis Tolentino ang West Philippine Sea. Nais si Congressman Erwin Tulfo na isabatas ang aumento sa sahod. Pagpapababa sa singil ng kuryente ang prioridad ni Benhur Abalos. Maayos at disenteng sahod ang bibigyang pansin ni Mayor Abby Binay. Si Senator Bong Revilla isusulong ang Universal Pension Plan para sa mga senior. Health sector ang tututukan ni Senator Pia Cayetano. Babantayan daw ni Ping Lacson ang national budget. Agri-tourism ang isusulong ni Senator Lito Lapid. Libreng pabahay ang tututukan ni Manny Pacquiao. Libreng gamot at pagpapagamot ang sinusulong ni Nurse Aline Andamo. Suportado ni Bam Aquino ang pagtatayo ng Polytechnic University sa Paqui, Laguna. Si Representative Bonifacio Busita hangad daw na maging boses ng masa. Special education ang tinalakay ni Attorney Angelo de Alban. Humarap sa mga estudyante sa Maynila sina Luke Espiritu at Lodi de Guzman. Pagtaas ng sahod ang isa sa diniin ni Senator Bongo. Nag-motorcade sa Cavite si Attorney Raul Lambino. Kahapon, kasama niya si Dr. Richard Mata na Malasakit Center sa private hospital sa Tinalakay. At Jose Olivar na sinusulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Dagdag trabaho ang isa sa idiniin ni Congressman Rodante Marcoleta. Food security at peace building sa Mindanao ang tinutulak ni Kiko Pangilinan. Paalala ni Ariel Querubin, maging matalino sa pagpili ng iboboto. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa election 2025. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panibagong pagluluksa sa Philippine showbiz. Pumanaw ang veteran actor at director na si Ricky Davao sa edad na 63. Ayon sa social media post ng anak niyang si Ara Davao, payapang na mahinga sa piling ng mga mahal sa buhay si Davao
na nakipaglaban sa mga komplikasyong dulot ng cancer. Mahigit 4 na dekada raw ang inilaan ni Ricky sa pag-arte at pagdidirect. Ang kanyang body of work daw ay nag-iwan ng pamanang magiging inspirasyon sa iba. Humihiling ang kanilang pamilya ng dasal at pang-unawa. Ilan sa mga tumatak na pelikulang tampok si Ricky Davao ang Abot hanggang Sukdulan at Saranggola na nagbigay sa kanya ng iba't ibang parangal at pagkilala. Bumida rin siya sa 2023 GMA series na Love Before Sunrise kasama ang dating asawa ni si Jackie Lou Blanco, Bea Alonzo at Dennis Trillo. Isa sa huling series na dinirect niya para sa Kapuso Network ang The Seed of Love noong 2023. Hasnay Ivo Live, Encantadia. Ngayong araw, saktong 2 dekada o noong 2005, unang napanood sa telebisyon ang Encantadia. Ang Kapuso Telefantasyang tumatak sa milyon-milyong Pilipino, kabilang ang mga millennial. Napa-Flashback Friday pa nga ang ilan sa kanilang best memories as Encantadicts. May gabi-gabi raw na nagmamadaling umuwi. At may nakiki-overnight pa raw makapanood lang. Ang isang netizen, hardcore ang pagka-fan. Kinokopya pa raw para mapag-aralan ng wika sa serye na Enchan. Di lang Encantadik sa salita, nag-aalasangre rin sa kilos ang ibang netizen na gumagawa pa ng sarili nilang sandata, brilyante at costume. Siyempre, memorable din ito para kay Diana Zubiri, ang OG Sangre Danaya. Ang pagmamahal ng marami sa Encantadia, dama hanggang sa modern sequel na Encantadia Chronicles Sangre. Ang mga bagong tagapangalaga ng brilyante na sina Kelvin Miranda, Faith Da Silva at Angel Guardian, mainit na sinalubong sa Kapuso GMA Network. Nakiabisala rin si Nunong Imaw sa Encantadia Day. Naroon din si Officer in Charge at Vice President for Drama ng GMA Entertainment Group na si Cheryl Chingsi. Happy 20th anniversary sa Encantadia. Napakalaking biyaya to be part of Encantadia Chronicles bilang isa siyang legacy ng GMA. Isang biyaya din siya para sa akin kasi tinuturing ko siyang parang iconic artwork eh. Kumbaga, nakatatak na yan sa puso at isip ng mga kapuso, ng mga Encantadics. To be finally part of it, talagang hindi ko ma-explain, as in no words yung, pero grateful, very grateful for it. From magical to cuteness overload, ang maternity photo shoot ng soon-to-be parents na sina Megan Yang at Mikael Daez. Featured ang kanilang fur babies na sina Soba at Chia. Or Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.